Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ah, ano ba pag Umamin na rin po si Chis Escudero. Isa na po ang kanilang dialogue ni Kimbo, no? Meron ng blanco ngayon. Kita mo na, Chess Escudero, nawawala yabang mo ngayon. Pinaiikot mo na naman. Wala na tayong magagawa. Nagsampa na po ng reklamo. Ito po si Vic Rodriguez at si Congressman Ungab. Ayan yung sinasabi mo na kung gusto, no? Kung gusto ninyong mag-aksaya ng oras, gusto po nila mag-aksaya ng oras. At ngayon, iba na po ang dialogue. Ha? Iba na po ang dialogue ngayon ni Quezon Waiter Escudero dahil nabili po yung yabang niya eh. Akala niya sa mga tao napapaikot po niya eh. O ano ka ngayon? Nagsampa na po ng kaso sa Korte Suprema. Yung mga kinakantsawang mo nag-aaksaya lang ng panahon. Biglang bago ngayon, no? Bigla pong bago ang script ni Quezon Escudero. 'Di ba nung una wala kayong pinipirmahan. Walang blanco. Ngayon may iba na. Ha? Pareho kayo ni script ni Estela Kimbo. Ayan yung sinasabi ko sa inyo eh. Samantalang si Ungab, buhat nung nagsimula, ay yun pa rin po ang kanyang sinasabi. Okay. Buo na po yung puzzle. Buo na yung puzzle. Anong mabubuo na yung puzzle? It's up to Supreme Court, no? Okay. Ito po, alam na natin yung kwento niya. Pag-usapan din po natin, ito pong anak ni Rapi Tulfo, nahuli sa EDSA. Alam niyo po, napakalaki pong usapin. Pagka iba po ang nahuli, tatay ni Win Gatchalian, ang dami pong usapin nung nahuli po yung tatay ni Win Gatchalian. Pag mga iba po na biglang tumatakas, malaking usapin din po, no? Ay yung mga nahuhuli diyan sa EDSA busway. Pero iba talaga pag Tulfo eh. Wala naman daw problema doon, sabi ng tatay na si Rapi. Okay. Pag may oras pa po mamaya, pag-uusapan po natin 'to. Hindi, sama na talaga natin 'to. May banat po si Mayor Alice Go dito po sa kay Ontiveros, no? Kasi alam niyo naman si Alice Go na hindi po natin kinakampihan dahil siya ay maganda. Talaga naman maganda si Alice Go. Pero tama po yung punto niya rito, no? Hamon niya kay Raysa Ontiveros na galit sa sinungaling. Ayan. Gurgur ka ata ng konti, boss. Bakit konti lang? Gurgur ba talaga? Okay. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, Duterteng Duterte. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Bago po tayo tumalakay, no? Ito po ang mga dapat nating iboto dahil ngayon, ang banta na po nila ay next Senate na raw po. Yung susunod na Senado na raw po ang maglilitis, no? Dahil ngayon, yung present setup ng Senate ngayon, baka hindi po sila makakuha ng 2/3. Kaya po yung pagbabanta po nila niyan, na ang pag-asa nila na ma-impeach si BP Sara, tuloy-tuloy po yung pangarap ng mga to, no? Na ma-impeach po si BP Sara, nakasalalay po kung gaano karami tong maipapasok nilang senador. Kaya po, tayo po, mga Duterte, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung gusto po ninyo, no, na magpatuloy yung ganito at aangal lang po kayo sa buhay, wala po tayong gagawin. Maghintay lang tayo na nasan na yung militar, nasan yung mga pulis, no?
meron po tayong pagkakataon ngayon na maitama po 'to at mairating po si VP Sara sa 2028. Kasi po, yan po ang kanilang gagawin. Hindi po sila mananalo talaga kahit na anong gawin nila eh. Ang tangi lang po nilang gagawin para magapi si VP Sara ay ma-impeach po at hindi na makatakbo. Kasi sisiguraduhin nila, no? Okay. Kaya po, ito po masasabi natin, kinakailangan po nating iboto po ng straight tong mga Duterte. Huwag po tayong marami po sumasakay ngayon sa BICAM issue. Una po, lahat po ng mga kandidato ni Marcos na walang say. Wala pong sinasabi kahit na ano pa man. Kandidato pa lang sila. Ito po ay malaking usapin ng Senado. Hindi po to simpleng nagko-comment lang po ang Senado. Mga senador po ang involved dito, no? Mga senador. Ngayon, kung yung mga senador po ni Marcos tumatakbo, wala po silang, dalawa lang po ang sinasabi ko. It's either walang alam, kaya hindi sila kumikibo, or walang pakialam. Pag ganyan po ang kandidato, yari tayo dyan. Ibig sabihin, yan yung mga pipirma, no? Pag nanalo yung mga yan yung mga pipirma sa mga blankong budget. Bahala na kayo magpuno dyan. Basta kami, pipirma lang. Gusto nyo bang pumirma kami? Yan po. Kaya po kinakailangan po, no, na ito pong mga kandidato natin ang inyong iboto. Kasi pag yan pa rin po ang binoto nyo, yung mga hindi kumikibong kandidato ni Bongbong Marcos tungkol po sa katiwalian na involved po ang Senado, tumatakbo pa lang po. Imaginein po ninyo, tumatakbo pa lang sila. Dalawa lang, wala silang alam or wala silang pakialam. So, ibig sabihin, pag nanalo yung mga yan, asahan nyo, yan yung mga pipirma sa mga blankong dokumento. Yan yung mga pipirma para ma-impeach si VP Sara. Yan yung pipirma sa anumang sabihin ni waiter Quezon Escudero. Sunod-sunuran po yung mga yan. Kung ngayon pa lang, hindi na kayo nakakarinig na tumututol eh. Di ba? Kung ngayon pa lang, hindi na kayo nakakarinig na ayaw namin yan, ng mga blanco na yan, ay pipirmahan. Wala po silang sinasabi. Eto po ay malinaw na trabaho ng senador. Kung yung trabaho na ng Senado, dehin bokiki pa kayo, ano ang aasahan ng taong bayan sa inyo? Samantalang dito po sa kabila, lahat po nag-aalma. Umaalma po dito sa buy scam na to. Yung natira nating dalawang senador, hindi po pumirma. Dahil alam nila may anomalya eh. Ha? Yan po ang katangi-tangi diyan. Tapos yung iba pang mga senador, it's either sila yung nagdedemanda o sila yung pangunahing tumututol dito po. Kaya makikita nyo na po eh. Yung sinasabi ng iba, ng Senado, ay kwalifikasyon per tao. Kalokohan po yan. No? Nakita nyo na po. Anong kwalifikasyon dyan? Trabaho ninyo to. Mag-budget. Kasama kayo sa magbabudget. Pero tahimik pa kayo. Sa trabaho nyo nga, tahimik pa kayo. Paano pa sa hindi nyo trabaho? Paano pa sa pag-ahon ng kahirapan ng Pilipinas? Anong gagawin ninyo? Eto nga mismo na trabaho na ninyo, may anomalya na, dehin bokiki pa kayo, no? Tapos ngayon, okay. Kaya asahan nyo po yan. Lahat ng hindi kumikibo, dalawang tulpo, mga nangunguna yan eh. Si Soto tsaka si Lacson lang ang naririnig natin mula doon sa kampo. Pero hindi ko po sinasabing iboto nyo yan. Dalawa lang yan. Pwedeng, alam nila eh. Pwedeng sumasakay-sakay lang. Anong walang kulay, walang kulay. Huwag po kayong bumoto sa mga tahimik na yan.
Kung ngayon pa lang tahimik na sila, trabaho po nila involved, papaano nyo pa aasahan sa iba yan? Paano nyo pa aasahan sa ibang tumututol? Lahat po ng tahimik na yan. Alam nyo po ibig sabihin ng pananahimik? Sa politika po, ang kahulugan ng pananahimik ay pagsuporta. O, di ba? O, tahimik po sila dyan. Lahat. Lahat po ng tumahimik dyan. Siyempre, eto pong mga kandidato natin, alangan namang, ano po yan, galit po dyan sa ano, kaya lang, si Tatay Digong na nga nag-expose niyan. Kaya lang, wala lang nag-i-interview sa kanilang mga media, kaya hindi natin naririnig yung kanilang mga panig. Okay, yan po ang ano, no? So, Dutertista lang po. At wag din po tayong maniwala sa mga kinakabit nilang pangalan. Ito lang po ang mga Duterte endorse, no? Kibuloy, Marcoleta, Bato, Go, Hinlo, Rodriguez, Bundok, Lambino, at saka si Philip Salvador. Yan lang po ang inendorso ni Tatay Digong. Okay, punta na po tayo dito sa balitang-balita. Unahin na natin to. Pag maganda naman, no? Maganda naman sa sa darating na eleksyon pa daw. Utot nyo. Ito po, Mayor Alice Go. O, pagbigyan na natin at kagandahan naman. Nag-post po siya sa, di ko alam kung, nabasa ko lang po to sa X. With all due respect, Senator Risa Ontiveros, I hope you will do the same investigation like what you did to me on the controversial BICAM GAA blank entries para ma-justify na talagang pro-Filipino ka. O, di ba? Tama. Pero pera po ng taong bayan ang pinag-uusapan diyan. Sa akin, issue ng citizenship ko lang po. At mga alleged connection sa Pogo. Pero halos balatan nyo ako ng buhay sa Senado na parang nagnakaw ako ng pera sa gobyerno. Tignan nyo. Tama no? Binalatan talaga. Mangyak-ngyak talaga eh. Ikaw talaga, Alice. Ikaw talaga. Ikaw pala si Alice. Ikaw talaga. Yung ano, yung ganito yung gigil. Ikaw talaga. Oo nga po. Rodriguez po si Attorney Vic. Siya po si Rodriguez. yung gigil na gigil ka, sinabihan ni Abalos, ikaw pala si Alice, ikaw talaga. Alam na kung bakit eh. Ulitin ko lang, sa akin issue lang ng citizenship at mga alleged connection sa Pogo. Pero halos balatan nyo ko ng buhay sa Senado na parang nagnakaw ako ng pera sa gobyerno. Wala palang ninakaw si Alice Go. Ikaw talaga, Alice. Ngayon nyo po ipakita ang tapang nyo. Ha? Patunayan yung kayo, hindi kayo kasabwat ng gobyerno ni BBM sa maanumalyang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Karapatan ng bawat Pilipino na malaman ang katotohanan dahil pera at buwis ng taong bayan ang ninanakaw nila. Manindigan po kayo sa kasinungalingan, di po ba? Sa inyo nang galing? Galit kayo sa sinungaling? Sagot. Risa Ontiveros, hinahamon ka. Ha? Tama nga naman. May punto naman, may katukwiran po to si dating Mayor Alice Go. Ang issue niya citizenship lang. Pero halos balatan ninyo. No? Pero ngayon, dehin bokiki kayo. Issue po to. Budget. Wag po ninyong sabihin, marami kasi pinalalabnaw nila issue. Pinalalabnaw nila, nasasabihin lang po na ang sinasabi lang po nila, may perma o lang perma. Badong, kayo naman, napakaliit na issue niyan. Hindi po maliit na issue yan. We are talking about hundreds of billions of pesos. Kung sa inyo, maliit po yung issue ng hundreds
billion pesos. Hundreds, billions. Tagalugin mo na lang ba dong? Daang-daang bilyong piso po ang involved. Maliit sa inyo. Bakit gigil na gigil kayo kay BP Sara na 100 million lang? Di ba? Ito, daan-daang bilyon. Ang blanco, daan-daang bilyon. Ha? Tapos, magaling talaga eh. Ang Senado, ang pag-uusapan nila sa Senado, ang gusto nila magalit tayo, magwala tayo dito sa mga kung papaano ang wastong pagtuturo ng pag-kokoljaks, no? Pag-Jim Paredes. Yan po ang mainit po na usapin sa Senado. Paano, kailan dapat ituro ang wastong pagkokoljaks? Pag-Jim Paredes. Hindi, no? Hindi po, may nagtanong kanina, bakit ang taba raw ng isang pisngi ko? Pasensya na kayo. Namaga po yan sa bunot ng ngipin. Ha? Dito naman po sa Kongreso, sa House of Representatives, wala rin pong buy scam na pinag-uusapan. Ang pag-uusapan naman po dyan ay ang mga vlogger. Kawawa talaga ang gobyerno eh. No? Kawawa talaga ang gobyerno sa ating mga senador at congressman. Imbis na kayo ay nakakatulong para maglutas ng problema, nakakadagdag po kayo ng problema ng Pilipinas. Di po ba? Nananahimik yung mga mamamayang Pilipino, yung mga kalalakihan. Natututo po kami sa sarili po namin eh. No? May sarili po kaming paraan para hindi po kinakailangan ituro sa eskwelahan kung paano ka mag-kokoljaks. Ha? Hindi po yan tinuturo. Kayo naman, vloggers, aminin nyo man at hindi, maraming mga Pilipino sa vloggers na nanguha ng mga balita. Hindi po ako. Marami pong sikat na vlogger. Yan ang iniintindi ninyo. Kung paano patatahimikin yung mga vlogger. Check tayo. Magbilang po kayo ng makukontempt ng vlogger. Unahan na natin sila. Kukontempt nyo rin naman yung mga vlogger eh. Okay. Yan po ang pinagkakabalan ng Senado at Kongreso. Hindi po, may mga naimbitahan na si Mark Lopez. Okay yan, sikat kayo. Mga sikat sila di imbitahan. Manunood na lang kami. Kailan ba yan? Punta po tayo rito. Raffy Tulfo San apprehended. Nahuli po si Raffy Tulfo. Dito po at ngiting-ngiti pa po. Naku, magandang lalaki si Tulfo ngayon. Mukhang merong kakaiba sa itsura ni Raffy Tulfo. Mukha siyang bumata, Korean novela. Ang datingan ngayon ni Raffy Tulfo, ang tindi. Pwede nang si Attorney Trixie din daw, naka-schedule na rin sa TRICOM. Kaya abangan po natin yan. Diyan na rin kami mag-ano. Ang tindi na itsura ni Raffy Tulfo. Okay. Pakinggan po natin. Wag na tayo kasi nakakabwisit at paliwanag. Alam niyo po, malaking usapin lagi, no? Nagtataka ko,
pagdating kay Rapi Tulfo, dalawa lang yan eh. Nasanay na ba tayo? No? Nasanay na ba tayo na pag malalaking tao, hayaan na lang natin? O, eto po. Ano po sabi ni Rapi Tulfo hinggil dyan? Medyo gusto ko lang po iparinig buhat po sa bibig ng tao na to. Wala ko nakita problema. Pag hindi siya ng abuso, hindi nagmura, wala ko nakita problema. At naka-8 bang plaka niya, hindi. Regular plate lang, sir. Oo, yung dumaan siya ng swell. Well, inabit naman niya, diyan may siya sinungaling at nag-apologize siya. So, ako nakita problema doon. As long as hindi siya tumakas, hindi siya gumamit ng plaka, 8, which karapatan niya gumamit, pero hindi siya gumamit, just shows na hindi siya akusado. Kaya lang, it so happened na nagamit niya yun at it's seen the driver. Pagkakalampata, nagmamadali siya. Okay. Ang sinasabi ni Rapi Tulfo, kung mahina man ang dating, sabi ni Rapi Tulfo, nahuli ang anak niya sa EDSA. Okay. Siya ba ay, yung anak ba niya ay tumakas? Wala siya nakikitang problema. Ang anak man niya ba ay nagmura? Wala siya nakikitang problema. Ang anak niya ba ay gumamit ng 8 plaka? Kahit karapatan niya yun. Gumamit ba? Wala siya nakikitang problema. O katunayan, pinagalitan ko siya at nagsorry na siya sa akin, kaya wala siya nakikitang problema. Palakpakan po natin si Rapi Tulfo. Napakahusay po, no? Wala po nakikitang problema si Rapi Tulfo sa mga ginawa ng anak niya. So lahat po, kayo po, iniimbitahan ko po kayo lahat po ng private kasi anak ng senador tsaka congressman, wala palang problema eh. 'Di ba? Wala po siya nakikitang problema, sabi niya eh. Ang linaw eh. No? Ayan po yung gusto niyo maging presidente balang araw. Ngayon, paano po Senator Tulfo, hindi ko po kayo kukwestiyonin. Kasi mambabatas kayo. Mas magaling kayo malamang sa akin sa batas. Paano po, Senator Tulfo, kung lahat na po ng private vehicle ay dadaan na po sa EDSA busway. Tapos i-interviewin po yung anak nila at sasabihin, wala po ako nakikitang problema. May 8 bang numero? Walang 8. Tumakas ba? Hindi tumakas. Pero ang hirap po, no? Ang hirap po ipaliwanag. By the fact na sinasabi po na busway. Gayahin natin si Erwin magsalita. Sa salita po na busway, nangangahulugan po yan na para sa bus lang. Kaya nga po busway ang tawag dyan. Hindi po ba? Hindi po kami, hindi ko na alam kung ano po ang, kung ano pa po ang, napakahirap po na unawain sa mga kagaya namin na hindi Tulfo ang apelyido kung paano pong wala kung makikitang problema dyan. Simple lang po, Senator Tulfo, no? Alam niyo po, simple lang po eh. Kung wala po kayo nakikitang problema doon, Diyos ko, at kayo po ay senador ng Pilipinas. Wala po kayong nakikitang problema na yung isang kotse na hindi bus ay dumaan sa EDSA busway. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Mr. Senator. Senador po kayo ng Pilipinas eh. No? Ako, hindi ko na po kayo, mahirap po makipagtalo sa inyo dahil mambabatas kayo. Ako ay vlogger lang. Pero sa pagkakaunawa ko po,
Pag sinabi pong busway, busway, way, daanan, bus, daanan ng bus. Kung wala po tayong nakikita na mali dyan, patay tayo dyan. Hindi ko po alam kung ano na po ang tingin ninyo. Nag-sorry. Wala na siyang problema. Nag-sorry naman pala. Hay nako. Ngayon, iboboto nyo. Boboto pa ba kayo ng tulpo uli? Tama na siguro isang tulpo. Alam niyo po, napakalaking usapin po yan ng mga una, di ba? Napakalalaking usapin po yan pag iba dumadaan. Pero pag tulpo pala, walang problema. Tumakbo ba? Hindi tumakbo. Gumamit ba ng 8? Hindi. Nagmura ba? Hindi. Di lahat po ng mga kotse pala, basta hindi hindi tatakas, hindi kayo tatakbo, hindi kayo magmumura, wala kayong 8 plaka, pwede na kayo dyan. Congressman kasi, at saka tatay niya, senador. Ewan ko kung nag-sorry sa publiko, baka kay tulpo lang nag-sorry. Pinagalitan niya daw eh. Okay na pala yun pag pinagalitan niya. Wala tayong magagawa dyan. Kaya yung mga tulpo pa rin, boboto pa rin si tulpo. Wag po kayo magsisisi. Pag yung mga senador na yan, pinagboboto nyo, yung magkakapatid na tulpo, 3 na po sila. 3 ng mga anak nila. 3 ng anak nila ang dadaan sa EDSA. Ito po ang katwiran ni tulpo. Subukan nyo po kung po pwede po yan. Ikaw ba'y tumakas? Walang problema. Ikaw, kung hindi, walang problema. Ikaw ba ay naka-8? Kung hindi, walang problema. Ikaw ba, ikaw ba'y nagmura? Maging magalang ka lang. Labagin mo na lang. Meron lang po akong bigla nasilip bago po tayo rito. Ito, nakakatawa. Umamin na po si Lucas. Meron po siyang pinirman na nagbigay po ng clemency. Pinatawad. Hindi ko po alam no kung ano po yung pinatawad kay Jed Mabilog. Kasi ito po ang sabi ni Jed Mabilog, although the Duterte administration had linked him to the illegal drug trade, former Iloilo City Mayor Jed Mabilog said no charges were filed against him. Wala raw charge against sa kanya. Wala palang kaso. Ano po yung pinatawad dito? Wala palang kaso po siya. Paano ka patatawarin kung wala kang kaso? Anak na, pasensya na po kayo ha. Talagang hindi ko na po talaga maintindihan. Executive clemency, nagpatawad po yung Pangulo, no? Pinatatawad na si Jed Mabilog. Sabi ni Jed Mabilog, wala naman daw sinampang kaso sa kanya. Saan pinatawad si Jed Mabilog kung walang kaso? Ano na nangyayari talaga sa Pilipinas? Diyos ko. Absuelto na, wala pang kaso. Okay, punta na po tayo rito sa kay Quezzo Escudero. Alam mo, Quezzo, antindi ng mga pinagsabi mo, wala kang blankong, tinatanggi niya yung blanco, di ba? Patawa-tawa pa siya nung una eh. Wala siyang blanco na pinirmahan. Walang blanco yung enrolled bill, walang blanco yung dumami bigla eh. No? Dumami bigla. Ang gulo talaga. Oo nga po. Pwede naman talaga yan na hindi maipaliwanag ang yaman. Ang question po,
Saan po siya pinatawad? Wala naman palang kinaso sa kanya. Hindi pa kinakasuhan. Sige, aanin po natin yan. Lulutasin ko po sa utak ko yan kung paano nangyaring pinatawad ka na wala kang kaso. Dahil walang conviction. Gano'n. Okay. Pero hindi na po natin papatulan na. Balik tayo dito sa buy scam. Chis Escudero, tandang-tanda namin, sinasabi mo, walang anomalya. O hindi ka pumirma ng blanco. Di ba? O, parang pinalalabas mo na walang blanco eh. Ito pa mga ano mo. Ito pa ang yung mga sinasabi. Babalik ko lang sa iyo ha. Isa pa sa mga sinasabi mo na natatandaan namin, kung gusto nyo magsayang ng oras, sige, magsampa kayo ng kaso. Yabang, no? Dahil wala pa akong nababalitaan na kinasuhan, sabi ni Escudero, habang may sipon yata, sumisingot-singot eh. At saka mas maputi yata si Chis Escudero. Alam mo, Chis, okay na yung, payo ko lang sa iyo ha. Okay na kami sa kilay, natatanggap na namin eh. Kasi kinumpara ko yung dati mong wala ka pang kilay, mas gwapo ka ngayong may kilay ka na. Okay na kami sa kilay mo mapagmataas. Pero yung lalagyan mo pa ng arena yung pagmumukha mo. Ay, oo nga pala. Bulubok-bukin din to. Kaya pala naglalagay din ng Shinchanchu. Baka Shinchanchu rin yan. Isa pang bulubok-bukin yan. Anyways, ipaunawa lang natin. May lokohan dito na gaganap eh, no? Kanino mo kami niloloko? Yung una mong sinabi na walang blanco o ngayon na may blanco na? Ang yabang mo, kala mo walang papatol ha? Akala mo siguro mapapaikot mo pati yung mga Duterte ha? Sinampahan kayo ngayon ng kaso. Ngayon, ang dialogue. Ang script ni Quezon Escudero ngayon, iba na. Di ba? Umamin na si Kimbo eh, may blanco eh. Hindi papayag si Bersamin eh. Nakuha nyo? Si Bersamin naghugas ng kamay. Maliwanag po na kinakailangan may umamin sa inyo ng blanco. Huwag nyo kaming ituro. Yan yung sinasabi ni Bersamin sa message niya eh. Huwag nyo kaming idamay dyan sa kalokohan nyo. Di ba? Hindi kami ang mananagot. Tindi nung sinabi ni Bersamin. Hindi mo napaikot yung mga tao sa sinasabi mo na, sige, kung gusto nyo mag-aksaya ng oras, magsampa kayo na reklamo sa korte. Ayan, Supreme Court pa. Pero isa po, kaya sila nagbaliktaran ni Kimbo. Hindi na nila ma-deny ngayon na walang blanco. Iniwan nyo sa ere, oh. Iniwan nyo sa ere sila Grace po. Iniwan nyo sa ere sila yung mga nagsabing si Gatchalian. Oh, si Gatchalian din pala, di ba? Airpat niya rin, nahuli din sa EDSA. Si Villanueva, no? At saka si Ontiveros, na wala raw blanco. O ngayon, may blanco na. May blanco na raw, pero inaalaw ng mga pumirma, ha? Inaalaw daw ng mga pumirma, dinamay na kayo. Kayong mga nagsipirma, inaalaw nyo raw, nire-recognize na ngayon ni Chis Escudero na may blanco. Bakit niya nire-recognize ngayon? Sinabihan sila ni Bersamin. Hindi kami mananagot dyan. Siyempre, alam nyo na yung naganap. Si Bersamin po, dating Chief Justice ng Supreme Court. Malamang nakita na niya yung papeles na hawak-hawak ni Ungab. Imposible naman, winawagayway ni Ungab, hindi sila makakuha ng kopya.
Office of the President hindi makakakuha ng kopya ng winawagayway ni Ungab. At nakita ni E.S. Bersamin na may mga blanco nga at may mga nakapirma. Yun lang po yun. Kaya, hindi kami mananagot dyan. Nakarating sa amin yan, walang blanco. Kaya may script sila ngayon. Sila ni Kimbo. Inaalaw daw ng nakapirma na mag-fill in the blanks yung mga secretariat o kung ano man ang tawag dyan sa technical committee. Inaalaw daw ng mga nakapirma. Eh sabi nung nakapirma, wala silang pinirmahan na blanco eh. Oh, paano yung mga unang sinabi nila? Tinablan nyo na sila? Yung mga pumirma sa BICAM, ang sabi nila, wala silang pinirmahang blanco. Oh, kaya magkakaalaman talaga. Huli kayo dahil ayaw ni Bersamin na sila ang managot sa palasyo. Siguro sinabihan niya mga yan. Chis Escudero at Kimbo. Oh, si Kimbo lang kayang sabihan. Si Martin, above sa lahat eh. Overlord ng lahat ng Panginoon eh. May kopya ako. Ito yung hawak ni Ungab. Oh. May nakapirma, may blanco. Hindi kami mananagot niyan. Gumawa kayo ng script niyo. Pucha pa, pwede ba yun? Pabaguhin nyo na script ngayon. Meron ng blanco bigla, umamin na may blanco, yari kayo. May nalalaman pa sila, may pinakita pa, nakapirma si Grace po. Ikaw pala Grace po nakapirma dun. Tsaka si Saldi ko na inaalaw na ang maglalagay, fill in the blanks. Hindi po pwede yun. Sabi ni Ungab, hindi po pwede. Ngayon lang nangyayari yan. Kaya yari talaga. Ano sabi mo? Yung lahat ng gusto mag-aksaya ng oras, napatulan yung kayabangan mo. Ang yabang mo pa. Kaya ka sinisipon ngayon. Kasi hindi na po biro to. Hindi na po taong bayan yung kaharap nyo. Ang kaharap nyo na Supreme Court. Binenta nyo, tinablan nyo yung mga pumirma. Ano sabi ng mga pumirma? Wala kaming pinirmahan. Sabi ni Gatchalian. Wala kaming pinirmahan. Inaral ng staff ko yan eh. Ibiruin mo, pinaubaya mo pala sa staff mo. Pipirma ka tapos pinaubaya mo sa staff mo. Hindi po katwiran yan. Ngayon, si Escudero na nagsabi, pinakikita pa na may inaprobahan ni Grace po. Si Grace, laglagan na kayo ngayon. Hindi kasi uubra yung mga sinasabi ninyo. May dokumento eh. May dokumento si Ungab eh. Yung Supreme Court, the best evidence is the document. Di ba? Wala na pong ano yan. Sasabihin nyo ba pineke ni Ungab yun? Yari. Simple lang po yan. Pagdating po sa Korte Suprema, ano yung ebidensya? Hindi nyo matotokis. Sabi ko nga sa iyo nung una, hindi naman ang mga Pilipino hindi sa heart evangelista. Lalo na yung Korte Suprema, matotokis mo ba yun sa tingin mo? Yari. Nabenta na yung kayabangan mo. Yan. Confi pan pa rin.